Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOQers, and welcome sa isa na naman pong episode ng ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na IDOQ by John Paul Siniel. Muli pong nagbabalik o sumama ang IDOQ sa Vice-Gobernador ng Davao de Oro na si Vice Governor J.B. Tyrone Uy sa kanyang pagbabalik at paglalakbay sa isa sa mga pinakamalayong barangay ng New Bataan, Davao de Oro. Dahil sa sa barangay na iyon, napakaraming proyekto po ang kanilang naihatid at naimplementa. Buhat po ng kanilang ipinatupad doon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang guest po natin ngayong araw na ito, walang iba kundi ang nagbabalik bilang guest, ang Vice Governor na si J.B. Tyrone Uy. IDOQers, naami sa Barangay Pagsabangan, specifically dinhi sa may Pagsabangan River, o guest na to once again ang Vice Governor sa Davao de Oro, si Vice Governor J.B. Tyrone Uy, nga mas nailhan pod niya Dato Simbulan. Gov, welcome to the program. Nganong nibisita ka og balik dinhi sa Pagsabangan? Unang-una sa tanan, very kuan gyud ni pinangga gyud ako ning lugar sa Barangay Pagsabangan kay during my time as the governor, usa gyud ni sa mga community that was conflict affected because of the insurgents. And isa gyud ni sa mga GIDA areas na sukad-sukad lisod gyud kaayo ang paghatag o pagpaabot og mga serbisyo diring lugar tungod sa kapait sa dalan. So sa time na ako as governor, ako gyud tong gisumpa nga tanang mga GIDA areas nato sa Davao de Oro mahatagan gyud natog access road so that the government will be closer to the people. Okay. So ang Pagsabangan is part of New Bataan. Kauban na rin sa Manurigao, kauban na rin sa Kagan. Ang nagpuyo diri mga Mandaya. Yes. No, sa tribong Mandaya. Compostela and New Bataan, kasagaran mga tribong Mandaya ang nakapuyo. Okay. So, diring dapita, ang nakalahi po diri kaysa uban na mga GIDA areas, na sila'y rice fields diri. Oo. Guwapo ang ilahang upland rice din eh. So upland rice. Yes. Dako gid siya nga potential nga mahimong expansion sa atong rice program sa gobyerno. Okay. If mahatagan o dako nga suporta, labi na sa irigasyon. All right. But before tamo adto sa mga development go, of course you being the governor that time and you are the chairman of the Provincial Peace and Order Council, di ba? Paglingkod nimo 2016, unsay gisugat sa imuhang report mahitungod sa Pagsabangan? Unsang klaseng mga balita ang imong nadunggan gikan dire? Diri sa Barangay Pagsabangan, lisod gyud kaayo sa kaon diri. Kay pula kaayo ni siya, no? Aduna gyud fronte diri sa NPA nga nahimutang. So Okay. sukad-sukad pugad na gid ni sa NPA diri. In fact, they have a school here, no, nga Okay. sa Lugpungan. So mao na nga ang mga tao po dinhi daghan pong mga rebelde nga mga parente lang po nila, no. Okay. So highway gyud ni siya. Kini nga lugar very kuan gyud ni dangerous na lugar kumbaga. So kung pugad ni siya sa NPA, ang mga tao mismo masa.
Oo, Organisado. of course, basta nanagin ni front, organisado gyud na ang ilahang masa. Okay, but what did you do? Of course, ang NTF-ELCAC ni sulod na-launch sa 2018, nag-implement 2019. But prior to the declaration of NTF-ELCAC, katong 16 to 18 to 19, unsay imong gihimo? Well, in coordination with the military and the local government, then katong mayor nato si Mayor Gerald, hilig man pud mo sakag mga bukid. In fact, siya ang nag-introduce ako diri nga area na kanang mga sakaunon nga kinahanglan og tabang sa gobyerno. So, in coordination with them, wala pang NTF-ELCAC actually. Naa na may community support program ang military. CSP. Yeah. Oo, so diya nagsugod. And also, of course, with the leadership of our president, former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang community itself is very kanang accepting ba sa konsepto nato sa community support program. So, diha nagsugod, syempre masking lisod pa ang dalan, ginabisita nato, padalatag mga hinabang, nagakandak og mga medical missions ang mga LGU, sabay po sa atong mga doktor sa probinsya. Yes. So, diha nagsugod ang trust building sa community. And kita po sa probinsya, of course, mga ekwipo nato, ipalapdan nato mga dalan para maka-access ta padulong dire. Kay lisod gyud kaayo sa kaon dire, katong kiagian nato didto ganiha is wala pa gid to siya bukid pa gid to. Bukid pa gyud. Lahi among agianan sa una. Kay mo agi kapag pila ka sapa bago ka makaabot dire. Ni kuros-kuros na ta sa una. Nagmotor lang pud may dire. Oh. But I understand medyo sa akong pagkasabot katong niadto ka og Manurigaw na ako'y nasabtan nga afraid ka og heights. Oh. Pero how did you overcome? Well, in this case, diri sa Barangay Pagsabangan, wala kayo dili lisod kay dili kay tag-as ang elevation sa bukid. And ang nakalisod lang diri batuhon. Ang terrain po diri batuhon ug agi lagi kag sapa, pila ka buk sapa imong agian. So grabing kung moingon ka more than 20 ka sapa imong agian bago ka ma-access nimo ning dako nga sapa diri kining Pagsabangan River. So you've seen the history of the development diri sa you're part of the development. Well, sa pagsugod, actually, before pa sa panahon nako, panahon pa ni Papa Gob, naka-ari na sila. Pero nagamit gyud sila og sa dam para mo abot lang. Para maka-access lang gyud diri og kanang sakyanan sa military. Tapos ayo pod nila ang dalan pero bisod gyud kaayo ang dalan ato sa una kay kung mag-ulan lang wash out na pod. So balik na pod ang ekwipo. Yes. You just imagine, you can imagine kung unsa kalisod ang dalan diri sa una. Okay. Oo. So mas dali gyud o preferred mode gyud of transportation diri motorsiklo. Mas dali. All right. Pagsulod sa 2018, the former president launched the NTF-ELCAC, the EO70, the Whole of Nation Approach to end local communist armed conflict. And then mas napalawman pag-implement na niya sa maong executive order. Now, unsay nahimong role sa local government of Davao de Oro sa implementation sa NTF-ELCAC? Dako kay role, no, ang provincial government. Kita ang nag-lead sa mga kamustahan, sa pagtunol og serbisyo sa gobyerno, kauban ang local government of Nibataan. Together with the military, the police, and other national agencies, isip chairman sa provincial task force, kita ang nagmando og direksyon kung asa padulngan ang mga hinabang sa gobyerno to give their focus on areas that are priority for development. Kay sa una man gud ang atong gobyerno daghan man tag resources. Yes. Pero katag-katag ba ang let's say ang isa ka opisina sa national government na sila'y proyekto pero wala nakasentro sa mga priority barangays.
na gikinahanglan gyud og tabang like aning pagsabangan, which is a conflict affected area as well. So pag buo sa National Task Force LCAC, nahatagan og priority tong mga lugar nga gikinahanglan gyud og government service. So mo na to, the rest is history. Nahatagan ang kini nga barangay og worth 20 million barangay development project. Yes. Nahatagan po diri ang barangay og housing program sa NHA, which is 100 kabuo ka units during my time. And nag-initiate po ta, nagbayanihan po ta og eskwelahan diri, hulip sa gisirad-an nga eskwelahan na sa Lugpungan. Okay, pero requirement, di ba, Bob, nga mahatagan lang ka og 20 million once cleared ang barangay? Yes. So, cleared daan ang pagsabangan before siya ni-accept og development? Yes, sir. Kay na-clear ni siya around 2018 or 2019. 2020 to niabot ang Barangay Development Project. Okay, so buot pa sabot, inana gyud pud kauhaw ang ato ang mga residente dinhi kay nag-participate man gyud sila nga mo-surrender sila sa gobyerno, mubalik sila sa gobyerno para ang kalambuan maabot gyud sa ilahang. Well, because of the kanang na-build na to na trust una sa mga barangay officials and then sa mga tao. Sa una mong ang mga barangay officials sa mga conflict affected areas, unfortunately, kumbaga sa mata sa mga NPA dili na nila respetado. But kana sila kaugaling ng gobyerno. Yes, because they respect their own government sa ilang side. So kana siya during my time, during the time of the former president, PRRD, na-empower gid me from governor, from mayor, from down to the barangays. So and isa gid mig direction. Importante ang timon sa national government. Yes, dako og dako effect ang pagtimon sa national government. Okay. Kasi na ang resources sa lagi national government. Na-back up sa presidente. Yes. Lahi siya mo ano eh. Pero unsa yung mga nauna dire, ang NHA nga pabahay o ang eskwelahan? Ang pinakauna dire nga na-introduce nato na development is the housing programs of the DSWD. The off-site, on-site pala, on-site shelter assistance. Panahon pa ni Papa Gob. Okay. As you can see, na yung mga yellow yellow and green, yellow, brown, and then green-brown na mga pabahay. Part na siya sa program ni Papa Gob during his time. Okay. Most of it, actually, nahuman sa akong time na during my first term. Kaya hinahinay siya. 15,000 mangod ka boxer. So, sa Tibok Probinsya, 15,000 ka on-site shelter assistance. When you say on-site, kung asa ka nagpuyo, dito itukod imong balay. Kung asa nagguba imong balay tungod sa Bagyong Pablo, dito pod tukuran. I see. And we're glad nga 2012 to or 13 siguro gihimo ang mga balay. Yes. At this time, 2024, nagtarok pa ang mga balay. Of course, makita nato, malabyan nimo, napagyapon, ginagamit sa tao. So, inanakaligon ang mga gihimo nga mga balay kaniadto. Oo. So, nagsugod din ha. Then, sa time na ko, of course, katagan na itong pagtagat ang access of road. And then, through our provincial mga equipment sa probinsya nato, nag-purchase nato. So, moto'y gipaabante nato para ang social services makasulod. And then, nakita nato itong kakulangan sa eskwelahan once na ang DepEd nag-order ng isiradaan itong mga salugpungan schools. So, nagbayanihan ta. We put up a school last 2019 together with the other schools in the conflict-affected areas. Yes. No, I think imo na siyang na-cover before. No, if I remember, isa ang Bares integrated school atong gi-build nato sa 5 ka areas na mga classroom. And then niabot ang NHA pabahay na priority sila dire because it was a key program of the national government sa IP housing project. Wala lang siguro kahibalo ang pipila kay syempre that was 2019, but let us refresh the ideas and the kamalayan of the Davao de Oro people regarding aning pagkatrabaho sa eskwelahan. It's very hard IDQers sa part namo nga nag-cover, how much more sa mga nag-implement. Kay during the start,
naa ni Saka mi. During the building, ni Saka na pod mi. During the turnover, ni Saka na sad mi niya. Lisod pa kayo dalan that time. Yeah. Now, sa inyong kabahin, Gov, we understand nga ang kwarta sa Department of Education dili dayon ma-release once you propose this year, next year pa. Pero how did you do it nga magkaroon ng project ang sa eskwelahan? Well, anad na mi sa Davao de Oro, formerly Compostela Valley, anang bayanihan style. Okay. Nagsugod pa na siya sa akong amahan, the former governor, na pinaagi sa pagbayanihan sa paaralan. We constructed school buildings with meager budget, but tungod sa pagbabayanihan, ang imposible, maging posible na mahitabo. So, syempre, isa sa among mga ginabuhat, nagakandak mig partners forum. Kay tungod sa, syempre, limited naman pong budget na to sa probinsya, o sa kadaghan natong problema that time because we were confronting 22 or 27 sa lugpungan schools. And we must replace those schools with government schools na i-turn over nato sa DepEd for us na dili ta ma-isyuhan ang gobyerno sa pikas. Okay. Okay. Yes. Kung ang mga kabataan walay kabalhinan na eskwelahan, that is a unresolved issue. Correct. Na pwede na po nila i-take advantage. Correct. So that's why what's very critical na mapadali na tugtukod ang mga classrooms para pag-close sa katong mga salugpungan schools na nanay order ang DepEd, nanay kapulihan dayon or katuan ang mga bata nga ma-displace. So mo itong nagpa-partners forum ta, nangayo tagtabang sa private sector. Of course, nag-spend po ta og public funds ana through our SEF, Special Education Fund. Yes. Of course, engineering, mobilize po ta, and all of our offices, nagbayanihan yun ta para ma-build ang eskwelahan in the fastest time as possible. Correct. No, within ang time frame within 3 months. Wala ra ang uban gani. 21 days lang tukod ng mga eskwelahan. Oo, so nga nakapaspas basta nagatinabagay. Grabe arrangement ninyo aton kay nag-partners forum mo, and then it's very challenging on the part of the stakeholders kay they have to get some funds. Oo. Mo donate sila. Millions ang di ba? Yes. Big companies to diri sa DOO. Naka-raise me about, kung di ko magkamali, mga 9 to 10 million that time. Wow. Para sa pag-construct og mga classrooms. 12 classrooms in 5 sites. Sabay. Yes, yes. Even the farthest barangay in New Bataan. New Bataan, Katuman, Norigao, the farthest purok natukuran nato, Sir John Paul. If you remember, natulog ta dito. Na-close pa ang clouds, di ba? Kagawas. Yes. Kauban pa nato si Sir Boy Faustino. Yeah, the former chief of staff. Ang 10 pa siya dire. 10th ID pa siya atong commander. But later on, he became the chief of staff. Yes, he became the chief of staff. Basta daghan, it was very enjoyable diba? Na naata dito and then serving. Kami nga nag-cover, we are also inspired sa inyong heroism, sa inyong pagtinabangay. So, ang nakaayo, Gov, is that kanabang walay nag-atras sa inyong pagtrabaho sa mga eskwelahan. Wala. Kunya, gi-arrange ninyo ang labor sa mga tao, both community residents o mga taga-probinsya. Yes. Yun sa manto ninyo nga, magkahaom lang ang schedule sa pagtrabaho. Well, it was very organized, no? Ako po, I trust my co-workers sa Capitol. Nag-create ng mga committees and nag-tasking po me. So, naragay mga assignment ato per offices and private partners na diri mo nga eskwelahan ang inyong toka. Okay. So, spread out ang kuan nato mga assignments. Apil po ng mga national government offices ato naki-join sa ato. At least dili makalimot ang taga-barangay Pagsabangan and the rest of the 4. Oo.
na ay mga tao nga nagpakita ganyan really the government is there and yes. the government cares for our Correct. residents. Gidungagan na pud nato og kalsada. Yes. Please tell us about the kalsada nga sa una bukid lang na atong giagian. Well, I remember in 2020, one of our meetings with DPWH, amo na ning giplano nga ato ang pangitaag pamaagi na malusot ni siya og Compostela para dali lang nato i-endorse sa ato ang mga congressman. Kay Congressman that time is Kurat Zamora and then later on kay Kong Maricar Zamora na dali lang nila mabudgetan. Kay ang requirement man gud sa DPWH, it has to be a national road pag mo invest ang DPWH. Okay. Di man sila basta-basta mo himo og dalan inig dili national road. So dapat dili dead end. Dili. So nangita wing pamaagi na murag mugawas kining dalan gikan New Bataan, mugawas siya og say tawag na gikan kining dalan sa New Bataan, Davao de Oro, mugawas siya og Davao Oriental padulong Aliwagwag Falls. Okay. So that was our plan. So naidalan dire na mugawas kag Compostela. So mulapos man na ang Compostela padulong dito sa Bango, saka Panansalan. Tapos katiil na dayon. So giingana na plano sa DP. Pero prior ninyo giplano, most probably nanay logging road ni wala. Nana daw na mga abandoned logging road. So gikan diri sa sentro, pagawas ka sa mainit, sitio mainit dire. Gawas ka og kuana na Compostela na. Pilay budget ani kaning kalsada? Pasalamat ko kay during the time of Kong Maricar Zamora, gihatagan kinig priority na mabudgetan. So kung di ko magkamali, dili mo ubos og 300 million ang phase 1 ug phase 2. Okay. So phase 1 ug phase 3 di ay ang phase 2 mo nay budgetanan pa. All right. Oo. So at least dili na sila magkuros-kuros all the time sa sapa. Yes. Nanay mas safer ground nga makaagi pohon, nila. nanay gwapo nga kuan dire. Dalan. Okay. NHA nga housing sa imuha pa ni? Sa ako pa ng time. Pila ka balay na? 100 ka book na housing units. 100. And to make it memorable sa imuha, when you were elected as vice governor, diha ka nag-oath. Dito ko sa Bungloy. Ngano? Para sa ako, nangita ko og comfort siguro that time na we just lost the elections my father was napildi. He lost to the sitting governor now. Oo. Tapos pagkahuman adto, siguro nangita ko refuge. Yeah, that's the right term. Nangita ko refuge sa mga tao. And I believe this place is one of them. Okay. This place, pagsabangan among others na mga lugar, mga barangays nga lagyo. This was for me murag mao ni akong legasiya siguro nga ikabilin ba sa akong term as the governor. Especially during my time, our province was declared insurgency free. Yes. So for me that's your greatest legacy. Isa ni na nakita na ko nga lugar nga makabus akong moral ba. Yes. So I took the liberty to decide na diri ko magpa-take out sa usa ka kapitan nato nga apil nga nagsuporta sa programa nato sa una ug apil na nahinungdan ngano na insurgency free ta. That's very humbling. Kay dito ka sa kapitan nag-take oath. Di ba? And then wala ka na, you didn't get along with other elected officials nga dito naghural sa mga hukom, dito naghural sa mga higher officials pod. Yeah. And how was the experience? You are with the community. I'm very happy. No? Feeling na ko
I'm one with the community. Feeling na ako nga I've done my job. Kumbaga, mission accomplished ko diri dapita. Yes. So I'm comfortable to be with the people and to face them. Yes. No? And kato nga mga panahon na that was kining mga eryahan ni Barangay Pagsabangan, Manurigao, ug uban pa na mga area. Mao ning mga source of strength nako to continue to serve the public. That's very good niya. You're drawing strength from the people that you serve. Nya kana bang dili kalisod kab uton. Kay ikaw mismo motunob sa areas. Known ka na ana eh. Ngano man yanong pwede naman mo isugo-sugo ni sa mga tao nga appeal sa imong government. Nganong ikaw mismo you wanted to be in the place. Pwede bitaw. Anong mangita mangyutag labad Lisod, sa ulo. correct. Anong mangita mangyutag lisod, di ba? Nga namay sayon. Oh. Pero manggod sa governance, you cannot feel the reality if you cannot push yourself into their shoes. Yeah. Pasabot, kung di nimo ma-feel ang life sa mga yanong katawhan nato, dili nimo mabati kung unsa ilang lifestyle, how can you govern? Yes. Positively? Tama. Nga di ka man kasabot sa kahimtang sa mga tao. So kinahanglan bation gyud nato ilang kalisod para mabati po nato ilang panginahanglan. Okay. During your younger years, na-feel ba nimo ng kalisod? Because you were raised that well, no? I mean, syempre your family is into business, maayo ang inyong kahimtang, and then ako, bisan ako, kung ako'y patanahon, wala ko ka siguro makasulti ko nga wala nimo na sinati ang mga ilahang na sinatian. Oo. That's true. Mauna ang imuhang murag inspiration na tungod wala po niya nimo nakita. For you to be able to govern, kinahanglan ikaw mismo makighimamat og mosinati sa ilang kasinatian. Well, looking back sa ako ang kinabuhi, tinuod man na nga through my parents, nagdako ko nga medyo adunahan na maayo among kahimtang. I went to a great private schools in Tagum and in Davao and be able to graduate in those institutions have realized me nga naka-realize ko na swerte ta sa kinabuhi kaysa sa uban ba. Correct. Siguro that was also my motivation why I studied in Cebu. I studied in Cebu. I went out of my way. Wala mi relatives dito. Wala ko tanan. Wala ko yung mga amigo nga kauban ako ng eskwela dito. I went there to study because I want to experience life with kanang dili ta komportable ba. O nga ikaw mismo independyente kang unsaon nimo pag mata sa buntag nga ikaw magluto. Oh, and ikaw I maglaba. learned so much dito sa Cebu. I see. Nakat-on ko maglaba. So your parents must be very proud nga naa ka dito sa Cebu nagpuyo nga independyente. Well, I hope so. Pero ikaw proud jud kasi imong kaugalingon nga nahimo nimong independent ang kinabuhi kay wala kay giasahan. Well, daghan ko natun-an. I'm glad that I chose that path. Kay it made me realize a lot of things, no. Na kana lagi na mas swerte gihapon ta ba. I mean, mas daghan pang mga tao nga naglisod, no. And I was very fortunate to be able to go to school. Ang parents nako provided ko. And it keeps me humble doing that. That's good. Oh. By the way, may pahibalo na to ang publiko. What course did you take in Cebu? I took MedTech. I graduated in 2007. I was supposed to go to for medicine. Pero nailaing tawag ang Ginoo. Murag mas sobra pa sa pagka-doktor ang tawag sa atong Ginoo sa kuha. Kay mas mas lawak ang imuhang tanaw. Pero ambisyon gyud nako to nga maging doktor. Hopefully sa akong mga anak na ma-impart. Pwede. Oh.
So, Gov, we're here in Pagsabangan and I am so, ako, mahilig kay Kogyod. I have so much love to our indigenous peoples. And I appreciate you wearing the attire of the Mandayas. Yes. And this is the same attire that I used during my oath taking. Oh, really? So, yes. Gihatag yun di sa mga dato diri sa New Bataan sa Akua. Katong gibantog ko nila na Dato Simbulan. And as you come back, gisuot nimo nagbalik. Oo. Importante sa imo ang indigenous peoples. Of course, they are the fabric of Davao de Oro. Wow. So kung wala sila, wala pa Davao de Oro. Amen. So indigenous peoples of Davao de Oro and other provinces, talagsarata makakita og mga opisyal nga kanang tinud-anay nga nagpakita sa iyang gugma. Mo nang ako siguro sa ako mga followers, you know nga daghan kay kong gipangadtuan nga mga kabukiran. And taas kay ko og kanang pagdayeg sa mga taong nahigugma pod sa atong mga indigenous peoples. Henceforth, we cover his story because in 2015 I learned that he went to Manurigao. At po kong pagdayeg sa mga tao nga motunog yun sa kung asa ang iyahang sirbihan nga mga tao. So, ni Anhi ka diri Gov sa Pagsabangan, pero dili lang just to mingle with the people. Napakailaing purpose nga gianhi. Daghan kong purpose diri. Unsa to imong gihimo kaganiha? For one, nag-inspect ko sa mga projects na to before. Okay. Wala na ko kabalik pag human sa dalan sa Barangay Development Project sa national government. So, nalipay ko nga dako nag-agi. Katong mga lisod nga area sa una na concrete na. So, dili na kayo lisod agian, padulong diri sa sentro sa barangay. Correct. And I'm glad to know na ang atong Congresswoman, si Maricar Zamora, nanay project diri nga gym. Wow. Which is very timely and gamit kay ni sa community. Correct. Hilikig basketball ang mga tao dinhi. Wala pa bitaw sila Wala sila evacuation center, covered court. And then I later learned also that napagi barangay hall na ihatag ang ato ang congresswoman dinhi. Okay. So I was very happy to know that all the good news. Aside from nagbisita ko dire, of course ang relasyon maligon, mabalik. After pila ka months ko nga nibisita dinhi, nangumusta ko sa mga projects and programs nato. Nagtabang punta sa mga POs dire, 5 ka buok, yatagan na tug 100,000 pesos na livelihood support. Katuning mga underground. Yes, part sa atong Oplan Kalinaw program. Okay. And then nag-distribute pa gyud ta sa relief goods ni Vice President Inday Sara. Tabang niya sa pagsunod-sunod na pagbaha sa ato ang probinsya. IDOCuers, pansamantala po nating puputulin ang ating panayam kay Vice Governor ng Davao de Oro na si JV Tyron Uy dahil bigyan natin ng pansin ang relief operations or ang distribution ng 5 kilos of rice mula sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. And we will have to ask some people who have received the kining 5 packs of rice, 5 kilos of rice. Okay. Wait. Sige. At least no, actually dili lalim ang pag-anhin dinhi para magdala ning mga bugas. It's very far. Nya lisod pud kaayo ang dalan. However, the office of the Vice President is generous enough to distribute and bring this 5 kilos of rice in this place. Okay, kasi medyo marami kasi yung may isang tao na representing at least 5 people, so kaya nasasako. Ito dara, igsuon, kumusta? Unsay atong pangalan? Jerix Bumidjano.
Bomediano. Unsay masulti nato karon sa gihatag nga pila man ni ka pack? Abot mal duha ni tagis. Duha, two packs of 5 kilos of rice. Unsay masulti nato sa gihatag nga hinabang? Ang akong maingon lang sir nga nagpasalamat pud bi nga bisag gamay lang ni siya nga tabang pero makakuan gyapon sa mga panginahanglan bisag pila ka adlaw. Dako na gyapon sa nga tabang sir. Okay. Salamat. Sige. Padayon. Pasalamat pud mi sa inyo ha sir nga kuan pud kang kuan Vice Go tanan nga naa diri. Salamat mi. Okay. Nga sige, katong mga naagi nga mga pag-ulan sunod-sunod na nahitabo. Kumusta man ang inyong panginabuhian ug ang inyong kinabuhi mismo? Naglisod mi sir, naglisod mi labi na among mga among mga tanom na damage, na bardown, gawas pa ang tubig, maglisod mi gawas, dili makapalit sa mga panginahanglan. Unya among tanom damage jud sir. Grabe gyud ang among kuan atong pagbaha. Mura gid ang mga kuan nato. Pait gyud mi. Pait. So kini makagaan-gaan bisag niagi tag so many days of pait, no? Oo, tinuod sir. Ang atong kaumahan kumusta? Damage sir oy. Na damage nya, failure. Ana nya. Nay uban kaning bar down, ako gani akong luya sir na bar down. Imong luya. Luyahan nimo. Bar down na ng katunga. Nya. So mo tanom na sa kagbalik. Oh, matanom na po, puhon, kaluyan, maay na po ng panahon. Okay, daghang salamat kayo igsuon no sa imuhang gihatag nga kahigayunan sa pag saysay sa imuhang kasinatian sa kalamidad ingon man sa pagpasalamat nimo sa ato ang national government tungod ilabi na sa Vice President nato sa Pilipinas kay nadawat nga mga bugas. Thank you very much. Okay, ato na punta dinhi sa lain atong dili sa pikas linya mangutana ta kung unsa pod ang ilahang ikasulti nga nahatagan sila ni ining bugas. Dili ta kang igsuon no. Murag daghan gyud ning iyang bitbit. Si ibaba usa na igsuon. Kanang unsa may atong pangan? Marisa Elias taga Purok 3 Bungloy. Purok 3 Bungloy katong na eskwelahan, tama? Dito sa katong may pabahay, sir. Katong na pabahay, no? Nga native ang Dagway. Okay, Marisa. Unsay atong masulti sa pila man ni ka kilo? Pila ni ka pack? Upat na akong gikuha. Upat ka packs of 5 kilos of rice. Unsay atong masulti ni ini? Daghan kayong salamat, sir, labi na sa naghatag ani. Labaw sa tanan kanang gipasalamatan jud namo kay ngano kanang sa kalayo dinhi naabot jud niyo diri anya tapos kanang dako ra may pasalamat kay dako ra siyang tabang. Okay, nganong upat man pila man ka pamilya mong gibitbit? Pamilya kay wala man makalakaw diri at wala man makanhitong sa kong ugangan isa og sa ko ang bayaw tapos ang silingan nga isa nya sa moa. Okay, kumusta man tong mga nanglabay nga mga adlaw nga grabe ang kalamidad? Kumusta ang kinabuhi? Kanang kiraghapon maskin ingon ato nga mga kalamidad bro kanang pasalamat mi kay kanang ginasipti kanon na amo ang kinabuhi. Labaw sa tanan nagpasalamat pud mi sa mga umaabot nga mga panahon nato kay kanang naagapi mga relief ngayon ani sama ani nga gihatag. So makadugang-dugang nino sa mga relief nga nahatag nadawat ninyo to mga niaging adlaw. Salamat kayo na dugangan jud to siya. Okay, daghang salamat kaayo igsuon. So tungod paspas man unya systematic kaayo ang ato ang mga empleyado sa opisina sa Vice Governor's Office. So nanahimong dali ra kaayo nahubas ang linya. Well anyway, gamay ra man pud kaayo og tawo diri man god, dili na naka-populated. Sentrong barangay ni dinhi sa Barangay Pagsabangan sa New Bataan, Davao de Oro. And pahumanay na sila. So kining nindot kaayo pamation lantawon nga kining ang ato mga kaigsuunan sa bukid ginatanaw gayod, ginalantaw gayod o ginaabot gayod, ginabisita gayod, gihinabi nya paminawon sila sa ilahang mga kahimtang aron ang mga opisyales sa gobyerno maoy mo
mo record ni ana mo bit-bit unya ilahang i-implement. So we're happy and glad na nahimong successful ang operation, wala pagiulan niining mga hinabang gikan sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. IDOCuers, ayha pa man nahitabo ang kining pagpanghatag sa mga bugas gikan sa buhatan ni Vice President Inday Sara Duterte. Doon na usay hamubo nga selebrasyon nga gipahigayon sa ilahang activity center. Tungod ni adtong higayuna nga naa kami sa Barangay Pagsabangan, birthday celebration sa ilang kapitan sa Pagsabangan nga si Kapitan Baugto. So pipila sa mga giimbitahan nga mga personalidad namulong usab sa maong celebration. Pero ang among ihatag kaninyo mao lamang ang pamahayag ni Kapitan Baugto ingon man sa ilang special guest nga walay lain kundi ang Vice Gobernador sa Davao de Oro nga si Vice Governor JV Tyron Uy. Ang atong kapitan, usa ka batan-o na kapitan, dako pa kinig kuan madtuan, no? Kay nakita nato iyahang prinsipyo, nakita nato ang iyang brand of governance, nakita nato ang iyang panagiusa, iyag yung gi-unite ang tibuok tao diri sa Barangay Pagsabangan. Nalipay ko, nakadungog na matud pa niya, nakatong kaatbang niya sa barangay, iyang gi-extend ang iyang kamot og nag-uli na sila, no? So that is a manifestation of a good leadership. Muna akong ginaingon, basta atong ipabilin ang panaghiusa, pagsinabtanay, pagkuyog, tungod kay mo na pinaka-importante para mulambo ang atong barangay pinaagi sa panaghiusa, nga hugot nga panaghiusa sa Barangay Pagsabangan para makabot ang tinuod nga mga proyekto sa ato ang barangay. Dili na siya mahitabo kung wala na siya ng mga butanga. Tungod kay ang rason namo, ang among kalipay, inyong kalipay, pagmulambo ang atong barangay pinaagi sa atong pagkinabangay. Mga igsoon, salamat kaayo tungod kay naanagi mga kasulbaran katubagan sa ato ang karsada, naana, no? Pinaagi po na sa ato ang kongresuman o sa ato ang mga leaders na naningkamot ni ana. Kini na ako ang pagbisita diri is also my renewal of vows sa ako ang pagka-politiko, sa akong pagka-public servant. Okay. And how was the feeling nga nahimamat ni mga tao and then na-renew ang imuhang kining pagka-public servant diri sa Pagsabangan? Mas na-inspire ta. It keeps us inspired. Okay, but what can you do? You're just a vice governor. Well, I'll do what I can. Kung unsay akong pwede nga mahimo, di ko pwede nga maglingkod lang. So, mangita tag pamaagi on how we can continue our advocacy katong mga programs nato, especially in sustaining the peace and development diri sa atong probinsya. Nakataya ko ana eh. Walay kapoy. Walay kapoy. It's my moral obligation. Amen. And with that, Gov, thank you very much. We have a lot of things to talk about. Thank you too. Pero sa sunod na nga mga episodes, pwede. Salamat kaayo sa higayon nga gi-guide minimo padulong dinhi para kami pod makita pod na balik ang Pagsabangan. We missed Pagsabangan very, very much. We were here 2019 and we're glad nga nagpadayon sa ilahang pagka-resilient ang mga taga-Pagsabangan. And napag ko'y last. Sige. Na positive. Okay. Na nahitabo dire. Katong isa ka taga-Pagsabangan, the only NPA left nga taga-Pagsabangan, nagbaba na 2 weeks ago. I was informed. So, I'm elated to know that and I will find ways na ma-meet na ko to siya. Very good. I will not just disclose the name una. Okay, we're very glad. Wala na. Kung mga murag, wala na gyud dire. Okay. So, wala na gyud taga-Pagsabangan yan. Tuwa pa sa wala na. Sa Bakan. Katong last na gyud to. Okay. Salamat yan nga bagong balita nga na ay nag-surrender na pod. And that's the last person nga naa sa NPA. And with his presence, of course, daghan magud nagsalig pod sa iyaha nga mga NPA. So sa iyahan ni surrender ang pipila. I've met some of them.
And we're glad nga nahimo siyang sandigan Yeah. sa ato ang mga former rebels, nahimong sandigan sa atong indigenous peoples. And we hope nga magpabilin o mula hutay pagyod, mas mugamot pagyod nga dili ka mubiya sa imong mga katawan. God bless you, Gov, and thank you very much. Thank you, Sir John. Okay. Always a pleasure. Yes. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDO-viewers at mga kaibigan, sa inyong panunood sa episode na ito. Maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Sa inyong lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel. And please do click the notification bell for you to be alerted once we have new uploads. You can also share and like our Facebook page, iDocu by John Paul Siniel. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.